Magandang hapon, Benedict. Ano ba ang magiging implikasyon kung sakaling tatapatan ng Philippine Navy o yung barko ng Philippine Navy ang mga barko naman ng Chinese Navy? Magandang gabi, Jun. Ayon kay National Maritime Council, Undersecretary Alexander Lopez ay hindi nga nila masasabi kung ano nga ang mangyayari kung sakaling magtapatan yung parehong gray ship ng China at ng Pilipinas. Pasado alas 6 ng umaga kanina nang muling makaranas ng pambobomba ng tubig, pagbangga at dangerous maneuver at pagbuntot ang mga barko ng Pilipinas mula sa barko ng China. Ayon kay Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela, tinatarget ng Chinese Coast Guard na bombahan ng tubig ang structure at communication equipment ng BRP Dato Pagbuaya na barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. The one that is aggressive here, the one that is provocative and escalating tension in Bajo de Masinloc are the Chinese Coast Guard vessels. Again, let me reiterate, this is the first time that the Philippine Navy warship has been deployed to shadow a Coast Guard vessel. Pero sa kauna-unahang pagkakataon na mataan ng Philippine Coast Guard ang isang Chinese Navy warship na bumuntot sa BRP Teresa Magbanwa na may tinatayang layo na 300 yarda lamang. I would like to think that it is a coordinated response between the Chinese Coast Guard and the Philippine Navy, because during the time that the Philippine Coast Guard 9701 Teresa Magbanwa is being shadowed by Philippine Navy 500 at a distance of 300 yards on her starboard bow, on the port side of the 9701, we're also being shadowed by the Chinese Coast Guard 5303. Ayon sa National Maritime Council, bagamat may Chinese Navy warship na nagshadow o bumuntot sa barko ng Pilipinas, hindi naman nangangahulugan na natatapatan na rin ito ng Philippine Navy. Mas tataas lang anila ang tensyon kung paposisyon din sa lugar ang mga barko ng Philippine Navy. Kaya nga kung that's why the strategy is it's always a white ship play, because the Coast Guard, that is a personality of the Coast Guard, peaceful police, but the Navy is on the defense side. So pag tinapat mo ang gray sa gray, it can escalate the situation. So that explains why if ever there is any gray area, I mean gray ship, Philippine Chinese gray ship in the area, our gray ships will only be at a distance monitoring them. Kasi pag ilalapit natin yan, you do not know what will happen. Samantala, sa kabila naman ng naranasang harassment ng mga China kanina, matagumpay na naisagawa ng PCG at BIPAR ang kanilang misyon na kung saan nasa 47 bangka ng mga mangingisdang Pilipino ang nabigyan nila ng fuel. June, kaya namamahagi ang PCG at BIPAR ng fuel sa ating mga kababayang nangingisda doon ay nais nga nila na masustain o magtagal yung pangingisda ng ating mga kababayan sa West Philippine Sea. At yan muna ang ating update mula rito sa Caloocan City. Balik sa inyo dyan, June. Maraming salamat, Benedict Samson.